Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng mga dilawan. Si Professor Richard Poronda Hedarian. Okay, sabi niya, daming time, mataas na naman satisfaction rating nito. Ang tinutukoy niya si BP Sara, nababahala siya, tataas na naman ang rating ni BP Sara. Isinare ni Richard Hidarian ang post ng Inquirer.net tungkol sa biyahe ni BP Sara sa Australia. Ito. Sara Duterte on personal trip to Australia to join rally for her father. Okay, basahin natin itong kanito ha. June 22 ang free PRRD rally. Pero Inquirer.net, Sara Duterte on personal trip to Australia to join rally for her father by Zakaria Zarao, published June 20 ngayon. Vice President Sara Duterte is currently on a personal trip to Australia. The office of the Vice President told reporters through Viber. Okay, take note ha, personal trip, hindi official trip. Ibig sabihin, sariling gastos ni BP Sara itong biyahe na ito. Kasi yung mga ibang nagko-comment, sabi, taxpayers money na naman. Kaya, i-emphasize natin, personal trip ito. According to the OBP, Duterte left Manila on Tuesday at midnight and arrived in Melbourne on Wednesday morning. Okay, so nandun na pala si BP Sara. Ang June 22 is, ano bang ngayon? 20 sa linggo, ang June 22. The OBP then said Vice President will be attending a rally in Melbourne on June 22, 2025, calling for the release of her father who is currently detained before the International Criminal Court. Prior to this trip, Duterte was in Malaysia for what was also a personal trip where she met with overseas Filipino workers. Less than a month before this, Duterte was also in the Netherlands for her birthday celebration to visit her father and also led the stage of a protest calling for his release. The Vice President overseas trips came while she is set to face the Senate impeachment trial amid accusations of betrayal. Oh, wala na ito. Alam nyo, Inquirer, sino bang may-ari ng Inquirer? I think related sa mga Romualdez ang may-ari ng Inquirer. Kaya ganito yung mga articles nila, mayroong alam nyo na yun, may pagka But balik tayo kay Richard Hidarian. Nakikita niya, believe din ako Believe din ako sa kanya na pro-project niya na mataas na naman ang rating nito. Kasi marami siyang time. Vice President siya ano ba ang trabaho ng Vice President? Spare tire lang ang Vice President. Hintayin niya na ma-incapacitate o mag-resign ang presidente bago siya uupo as presidente. Ganun lang ang trabaho ng Vice President. So, pabor yun sa Vice President. Dahil marami talaga siyang time. Ang charge, ang accusation na iba, wala naman siyang ginagawa. Bakit tumataas ang ratings niya? Yun ang problema. Yung isa naman, yung presidente, napakasipag kuno, trabaho ng trabaho. Kaya lang, kahit trabaho siya ng trabaho, siya naman ang bumababa ng rating. Yung March, after yung arrest and kidnapping ni Tatay Digong.
Dinala nila sa Netherlands. Siyempre, si BP Sara, as a daughter, umalis siya sa Pilipinas, halos 3 weeks siya sa The Hague, Netherlands. Tinulungan lang ang kanyang tatay. Then, bumalik sa Pilipinas. Pagbalik niya, yun na. Lumabas na yung survey ng Pulse Asia. Walang ginawa si BP Sara. Klaro, nandun lang siya para alalayan ang kanyang tatay. So yung dating mababang rating ni BP Sara, I don't know, biglang tumaas. Siya ay pinakamataas, 61% if I'm not mistaken, ang kanyang approval or satisfaction rating. Samantalang si BBM bumaba from 42% naging 25%. Nawalan siya ng 17 points. Si BP Sara, I don't know kung ilan yung tinaas. Oh, ito yung basihan siguro ni Richard Hidarian na tataas na naman ang rating dahil marami siyang time. Oh, sabi ng Inquirer, kagagaling lang ni BP Sara sa Malaysia, nakipag-meet sa mga OFWs. Galing siya sa Qatar. Nakipag-meet sa mga OFWs. Galing siya sa The Hague, Netherlands. Nakipag-meet sa mga OFWs. O dito na naman sa Australia. Mga Filipino community. Yung binasa ko yung mga comments, ang aga namang pangangampanya, wala kayong magawa. Although, indirectly, the fact na nag-i-engage siya heart-to-heart talk sa mga Filipino community, talagang ano na yan, paghahanda na yan. Aminin man natin o hindi, indirectly, paghahanda na yan. Kasi, wala nang ibang malakas the woman to beat or candidate to beat by 2028. Walang iba kundi si BP Sara. Kaya, ang ginagawa ng mga kalaban niya, impeachment sa kanan, kaso sa ombudsman sa kaliwa, kaso sa korte sa all sides. Kaliwat kanan na kaso, legal battles. Kaya lang, tingnan nyo, ayan, pabiyahe-biyahe lang si BP Sara. So, wag kayong magtaka pag yung lalabas na survey results, magdilang anghel si Richard Hidarian na tataas na naman ang ratings ni BP Sara. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay sa ating channel, mga kaibigan. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga yero at pako para ang tribo makapagpatayo naman lang ng mas disenteng tirahan nila. Panoorin ninyo ang video na ito. Usok kayo ang ulan. Kaya sa pamabusin. Ikaw rin.